Paano kung ang pananampalataya ay ihambing sa isang computer system? At ang maling aral ay parang mga viruses na unti-unting sumisira sa core ng iyong spiritual operating system. Sa panahon ng impormasyon at digital overload, hindi lahat ng ideya ay ligtas. May mga konseptong maaaring magdulot ng confusion at pagkawala ng direksyon. Kaya paano kung ang Iglesia ni Cristo ay ituring bilang isang spiritual antivirus, isang proteksyon laban sa doctrinal corruption at moral malware? Sa parallel timeline na ito, susuriin natin ang isang tech-inspired analogy. Paano naging parallel ang cybersecurity at spiritual security? At paano maihahambing ang pagiging kaanib sa isang organized system na nagalayong panatilihing malinis at secure ang pananampalataya? Dito lang, sa Parallel PH. Sa modernong digital age, halos lahat ng tao ay pamilyar sa konsepto ng antivirus software. Ang computer ay maaaring gumana ng maayos, ngunit kapag nahawaan ng virus, unti-unti nitong sinisira ang files, binabago ang system behavior, at minsan ay hindi agad napapansin ang damage. Sa parallel na spiritual analogy, ang mundo ay maaaring ilarawan bilang isang vast network kung saan ang iba't ibang ideolohiya, paniniwala, at interpretasyon ay kumakalat tulad ng data packets. Sa ganitong environment, ang maling aral ay maaaring ihambing sa malicious code. Hindi ito palaging halata sa simula. Minsan, ito ay disguised bilang appealing o popular na idea. Ngunit paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng confusion, division, at pagkawala ng clarity sa pananampalataya. Ang konsepto ng antivirus ay nagsisimula sa detection. Kailangan itong makilala ang patterns ng virus upang maiwasan ang system compromise. Sa spiritual context, ang structured doctrine ay maaaring ituring bilang database ng verified truth, isang reference point upang matukoy kung alin ang align sa aral at alin ang hindi. Sa parallel story na ito, ang Iglesia ni Cristo ay maaaring makita bilang centralized protection system, isang structured environment kung saan may standardized teachings at guidance na naglalayong protektahan ang pananampalataya ng mga kaanib laban sa external distortions. Tulad ng antivirus, ang layunin ay hindi lamang mag-react sa threats, kundi mag-prevent ng infection bago pa ito lumala. Kung ipagpapatuloy natin ang analogy na ito, ang antivirus software ay may tatlong pangunahing function: scanning, blocking, at updating. Ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng parallel sa religious structure. Una, ang scanning. Sa cybersecurity, ang scanning ay proseso ng pagsusuri ng system upang makita ang anomalies. Sa spiritual life, ito ay maaaring ihambing sa regular na pagsusuri ng aral at self-reflection ng mga kaanib. Ang structured worship at doctrinal teaching ay nagsisilbing periodic scan na nagre-remind kung alin ang tama at alin ang dapat iwasan. Ikalawa, ang blocking. Kapag may natukoy na virus, ang antivirus ay nagbablock o nagko-quarantine upang hindi na makapinsala pa. Sa religious parallel, ang malinaw na boundaries sa doctrine ay maaaring tingnan bilang firewall, isang mekanism na naglalayong maiwasan ang doctrinal drift. Para sa mga kaanib, ang ganitong clarity ay nagbibigay ng sense of security dahil may defined parameters kung ano ang dapat paniwalaan at sundin. Ikatlo, ang updating. Ang antivirus ay kailangang laging updated upang makilala ang bagong threats. Sa spiritual context, hindi ito nangangahulugan ng pagbabago ng core doctrine, kundi ang patuloy na aplikasyon ng aral sa bagong circumstances. Ang modern challenges, social media, cultural shifts, at global influences ay nangangailangan ng guidance na relevant sa kasalukuyang panahon. Sa Noah's Ark analogy noong nakaraan, ang arka ay nagbigay ng physical protection. Sa antivirus analogy natin ngayon,
Ang focus ay intellectual at spiritual protection. Ang Iglesia ni Cristo sa parallel story na ito ay nagiging system architecture na nagbibigay ng structured environment kung saan ang mga miyembro ay maaaring mag-operate ng may clarity at direction. Mayroon ding aspect ng collective security. Sa computer networks, ang isang infected device ay maaaring makahawa sa iba. Sa parehong paraan, ang maling aral ay maaaring kumalat sa community kung walang protective measures. Ang unity at shared doctrine ay nagiging network security protocol na naglalayong panatilihing stable ang buong system. Ang analogy ng antivirus ay nagbibigay ng powerful imagery, ngunit mayroon ding mas malalim na philosophical implications. Ang protection ay mahalaga, ngunit kailangan ding may space para sa growth at learning. Sa technology, ang sobrang restrictive sa security settings ay maaaring mag-limit ng functionality. Sa spiritual context, ang challenge ay kung paano mapapanatili ang balance sa pagitan ng safeguarding doctrine at pag-engage sa mas malawak na mundo. Ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa parallel story na ito ay maaaring ilarawan bilang pagiging bahagi ng secured ecosystem. Ang ecosystem na ito ay nagbibigay ng clear guidance, support system, at unified mission. Para sa maraming kaanib, ang structured environment ay nagiging source of confidence dahil hindi nila kailangang mag-navigate sa spiritual landscape ng mag-isa. Isa pang insight ay ang role ng trust. Ang antivirus software ay epektibo lamang kung pinagkakatiwalaan ito ng user. Sa religious context, ang trust sa leadership at doctrine ay nagiging foundation ng stability. Kapag may trust, mas madali ang adherence sa guidance. Gayunpaman, ang metaphor ay nagpapakita rin ng dynamic nature ng faith journey. Ang virus landscape sa technology ay patuloy na nagbabago. Ganito rin ang cultural at ideological environment. Ang pagiging resilient ay nangangailangan ng continuous learning at adaptation habang nananatiling grounded sa core principles. Sa kabuuan, ang tech-inspired analogy ay nagbibigay ng bagong paraan ng pagtingin sa religious structure. Hindi ito literal na comparison, kundi conceptual framework upang maunawaan kung paano maaaring magsilbing protective system ang isang organized faith community sa modern world. Sa parallel story na ito, nakita natin kung paano maaaring maihambing ang Iglesia ni Cristo sa isang spiritual antivirus. Isang sistema na naglalayong protektahan ang pananampalataya laban sa maling aral at confusion sa modernong mundo nito. Ngunit ang pinakamahalagang tanong na ito, sa inyong pananaw, kailangan ba ng ganitong structured protection sa panahon ng digital age? O mas mahalaga ang open exploration ng iba't ibang ideya? Ibahagi ang inyong insight sa comments at makibahagi sa diskusyon. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong tech-inspired documentary analysis, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang thought-provoking content tungkol sa pananampalataya, teknolohiya, politika at modern spirituality.